Nawa hindi po kayo nabaha. Sana. Patuloy po nating pinapanalangin ang panahon dahil may parating pa pong isang low pressure na nakasunod. Nawa hindi na po siya matuloy or matunaw. Pag nagpipray po kayo sa bagyo, huwag niyo pong pinapanalangin yung lilikulang. Panalangin po na matutunaw po yung bagyo. For what purpose? Pag lumiko po siya, iba namang lugar ang kanyang masasalanta. Kaya ang point is, when you pray for that, don't pray na lilikulang. Ipag-pray po natin na mawala nawa sana para hindi po ito makapagsira ng iba. Or humina, at least, kahit pa paano. Okay po. Samahan niyo po ako sa aklat po ng mga gawa. Chapter 25, Acts 25. Acts 25, verse 13. Now when some days had passed, Agrippa the king and Bernice arrived at Caesarea and greeted Festus. And as they stayed there many days, Festus laid Paul's case before the king, saying, "There is a man left prisoner by Felix. And when I was at Jerusalem, the chief priests and the elders of the Jews laid out their case against him, asking for a sentence for condemnation against him. I answered them that it was not the custom of the Romans to give up anyone before the accused met the accusers face to face and had opportunity to make his defense concerning the charge laid against him. So when they came together here, I made no delay, but on the next day took my seat on the tribunal and ordered the man to be brought. When the accusers stood up, they brought no charge in his case of such evils as I suppose. Rather, they had certain points of dispute with him about their own religion and about a certain Jesus, who was dead, but whom Paul asserted to be alive. Being at a loss how to investigate these questions, I asked whether he wanted to go to Jerusalem and be tried there regarding them. But when Paul had appealed to be kept in custody for the decision of the emperor, I ordered him to be held until I could send him to Caesar. Then Agrippa said to Festus, "I would like to hear the man myself." "Tomorrow," said he, "you will hear him." Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba, humihingi kami ng tulong. Sa aming pong pag-aaral, maging tinapay nawa ng buhay ang inyo bang katotohanan sa amin. Nawa sa aming pagnanasa na maintindihan ito, lumawak ang aming naisin at matarato po namin ito katulad ng lantay na ginto. Tulungan ang aming kaisipan at mga puso. Salitan ninyo'y mangusap sa amin. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ay aming dalangin. Amen. Mga kapatid, ang tatalakayin ko will be up to chapter 26, verse 32. At tatapusin ko po siya ngayong araw. Okay? Pastor, matatapos po natin kung loobin po ng Diyos. Pag hindi ko po natapos, hanggang Sunday school na po ito. But mahaba po talaga. Pasensya na kayo. We'll be taking up. Pag-usapan po natin, mga kapatid, ang Paul before King Agrippa. Paul before King Agrippa.
ang verse 13 ng chapter 15, verse 13 to 27, okay, the recall of the complaint. The recall of the complaint. Ang verse chapter 26, verse 1 to 29 is the defense. Ang verse 30 to 32, the judgment. The recall, the defense, and the judgment. Ulitin ko po. Tatapusin ko po itong halos 2 chapters na nakalaan at nakalatag po sa atin. In as much as gusto ko pong talakayin yung iba sa susunod, hindi ko po siya nanais ko na pong matake up ngayon. Ang issue, pangatlo na po ito na harap sa korte. Actually, halos pang-apat na po yan. Yung unang pagharap ni Apostol Pablo sa seemingly court ng mga Romano ay ang pakikipag-usap ng tribune kay Apostol Pablo. Yun po yun sa panahon ni Lysias. Pagkatapos, humarap si Apostol Pablo on his defense kay Governor Felix. Pangalawa po. Itong pangatlo, humarap po siya kay Festus. In which this tatlong isang bantay o namamahala sa Jerusalem, hindi niya nahanapan ng kasalanan si Apostol Pablo para siya dapat patayin o ibilanggo ng mga Romano. Isa pa, si Apostol Pablo ay isang Roman citizen. Hindi siya pwede dapat ikulong dahil wala silang mahanap ng kahit na anong kaso patungkol sa relihiyo kay Pablo na mayroong kaugnayan sa panggugulo sa bayan ng Israel na sakop ng Rome. Wala silang mahanap na ito ay isang rebelde na lumalaban para sa emperador ng Roma. Ito yung dalawang bagay na hinahanap dapat. Kahit po si Poncio Pilato, nung siya nga hatol sa ating Panginoong Jesucristo, kung walang riot, alam niyo ba na hindi mapapako si Jesus Christ sa krus? Kung hindi nagkaroon ng masyadong malaking kagulumihanan at kaguluhan, baka hindi siya mamamatay. Kung kamukha, it was handled like the tribune, baka hindi po mangyari yon. Pero hindi yun ang niloob ng Diyos. Nais ng Diyos na mangyari yon, mamatay ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang kasalanan ng kanyang mga hinirang. Bayaran ang aking kasalanan, bayaran din ang iyong kasalanan. Kahit hindi tayo karapat-dapat. It has to happen. Kaya itong si Apostol Pablo, wala silang mahanap sa kanya. Kaya nagpasa-pasa. Si Felix, hindi niya mahandle yung case. Wala akong mahanap. Sabi na, ano yung kakaso ko rito? And then dumating si Governor Festus, is pangalawang gobernador. After 2 years, wala silang mahanap si Felix ng issue. Ngayon, ito na naman si Governor Festus. Wala rin siyang mahanap na case. Kaya hindi niya alam how to handle. Pastor, mahirap siya, mahirap na hindi. May solusyon sa physical na kaisipan, meron. Siguro kung hindi tayo namamahala ng bayan. Baka tanong, Pastor, meron bang pressure pagkagaling sa labas? Yes, kahit po sa panahon po natin, they have pressure to the point na yung mga namamahala sa bayan cannot decide what is wrong and right. Alam niyo bakit? Ganito nangyayari. Kapag mayroong mga pressure sa labas, sa pamamahala ng isang politiko, naapektuhan po yung kanyang desisyon. Kahit po sa time natin. Tingnan niyo, why is it ang Senate hindi sila makadecide kung ano yung gagawin sa impeachment case?
By the way, pag sinabing impeachment case, hindi ibig sabihin na yung inaakusahan guilty. Hindi po gano'n ang impeachment. Ang impeachment ay meron silang daladalang kaso at yung mga senador ang hahatol kung yung dinala nila ng kaso ay guilty or not guilty. Didesisyonin pa rin po yan ng mga senador at sila yung magsasabi kung guilty or not guilty. That's the impeachment. Pero bakit nahihirapan sila to decide? Madali lang po yun. They can decide. Pwede na sila dapat nag-convene last time. Yes. But there is a pressure outside on how to decide. Alam mo yun? Yung mga boboto nung bago eleksyon ay nagpe-pressure that yan ang mahal naming presidente, ang tawag nila ay Tatay Digong, that pushed them to decide on a different decision. Yung kabila naman ay ganun din. Ito yung mga issues na pumapasok. Kaya nahihirapan silang mag-decision. Ganun din po tayo. Itong pagkakataon na to, mali ba ang hakbang ni Felix, ni Festus? Yes. Ano yung dapat? Palalayain si Paul. To have the compromise. Kasi ganito, no? Pastor, bakit laki ng pressure? Ang problema nila, ang kalaban ni Paul, Sanhedrin. Pinuno ng mga Hudyo sa kanilang relihiyon. Sanhedrin po yun. Ibig sabihin, Sanhedrin pa lang, 73 na. Ang mga Hudyo na may pananampalataya kay Yahweh, ni Yahweh, ay Israel po yun. Yun yung sakop ni Felix at ni Festus. Yun yung pressure na ibinibigay. Pag sinabi ng mga to, ng mga high priest at ng Sanhedrin is patayin yon, magagawa po nila yun kung makakapagbigay sila ng much pressure. Maalala niyo ang Panginoong Kristo? Sino yung mga sumisigaw to crucify Him? It's the high priest. Ngayon dito, ibang senaryo. Yung disciple ng ating Panginoong Kristo, yung apostol ng ating Panginoong Kristo, siya yung nandun sa ganung kalagayan. Yung pressure ngayon ng mga to, medyo mahina. Bakit? Sanhedrin versus Paul. Simple lang siya, di ba? Parang Sanhedrin against Jesus Christ. Ang pinagkaiba, Romano si Paul. Merong konting pressure sa likod. Hindi nila ito pwedeng patayin kung walang ebidensya. Bakit? Kapag yan pinatay ng tribune, papatayin ng emperador yung tribune. Bakit? Anong case mo against him? Pag wala, delikado po yon. Especially sa time na to, meron ng lawyers. And then kung si Felix, pinatay niya si Paul, out of the pressure of Sanhedrin, delikado din siya. Or matanggal siya as governor nang wala sa oras. Felix, Festus, as same issue. Ngayon, pag-upo ni Festus, wala siyang ginagawa pa rin patungkol kay Paul. And then meron siyang bisita. Tuloy na po natin ang istorya. Ito ang bisita niya. Now, when some days had passed, Agrippa the king and Bernice the wife arrived at Caesarea and greeted Festus. Mag-review tayo sandali ng kakaunti. Karaniwang ginagawa po ito ni King Agrippa ng mga hari to visit. Ang pinag-uusapan natin mga hari ay mga hari ng certain territory pero under pa rin sila ng gobernador. Kaya yung King Agrippa dito ay tinatawag na King Agrippa II. Wala pong the second yan. Yung, linalagay lang nila to para hindi nalilito yung mga tao. Okay? And then meron siyang asawang pangalan na Bernice. Ito yung malungkot. Si Bernice ay kapatid ni King Agrippa. Nag-asawa sila. Ang problema, si Bernice ay iba ang kanyang sistema. Okay? Siya ay asawa ni King Agrippa pero minsan kalaguyo ng emperador. Nung sumunod, nung namatay ng emperador, si Emperador Titus naman ang naging kalaguyo ni Bernice. Pero,
Si Bernice ay bumabalik pa rin kay King Agrippa. Ganun po kagulo yung kanilang problema. Mali yun? Mali po. Una, magkapatid sila. Pero yun po yung kanilang ginagawa, etc. etc. Si King Agrippa, mga kapatid, ang tatay niya ay si Agrippa I, siyempre. Siya yung Herod, siya po yung Herod din ang tawag. Siya yung Herod na pumatay kay James at kay Pete, nagkulong kay Pedro. Kaya yun po yung tatay ni King Agrippa II, si King Agrippa I, o tinatawag din nilang Herod, at pinatay ng Diyos, pinakain niya sa uod nung hindi siya magbigay ng luwalhati sa Diyos. Okay, meron siyang uncle, ang pangalan niya ay Herod Antipas. Ito naman yung pumatay na mga bata sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo nung hinahanap yung king na ipanganak sa Jerusalem. Kaya yun po yung kasaysayan ng kanilang mga kwento, mga kapatid. Kaya naghalo-halo. King Agrippa II, yung namamahala ngayon. King Agrippa I, yung tatay niya na nagpahuli kay James. Tapos yung uncle niya, Herod Antipas. Ito yung sikat sa Bible. Dali, meron pa isang Herod, nalilito na ako. Si Herod Antipas, ito yung nag-execute kay John the Baptist. Okay, meron pa isang Herod, sorry. Si Herod the Great, ito po yung nagpapatay ng mga bata. Ulitin ko na, baka nagulo kayo dahil nagugulo din ako. Okay, si Herod II, si Agrippa II, siya po yung Agrippa na pag-uusapan natin. Tapos, yung Agrippa I, yung tatay niya, siya po yung nagpapatay kay James, siya rin po yung nagpa-aresto kay Pedro. Minsan tinatawag din siyang Herod. Okay? At siya yung pinatay ng Diyos at pinakain niya sa mga uod. Yung uncle niya si Antipas, si Herod Antipas, ito naman po yung nagpahuli kay John the Baptist. Okay? Nagpapugot ng ulo ni John the Baptist. Si Herod the Great, ito yung hari sa panahon nila na namamahala sa Caesarea and Judah. Ito naman yung nagpapatay na mga bata nung naipanganak ang ating Panginoong Jesucristo. That pushed Joseph para dalhin ang ating Panginoong Jesucristo sa Egypt. Okay? Yan po yung ating kasaysayan. Tutuloy na natin. Ngayon, pag pinag-usapan, Pastor, si King Agrippa, yan na pinag-uusapan natin. Posible bang maalam siya sa kostumbre at mga paniniwala ng mga Hudyo? Yes. King Agrippa himself is a Jew. Okay? Maalam siya? Siguro naman. Tatay niya yung Agrippa I, uncle niya si Herod Antipas, tapos lolo niya si Herod the Great. Imposibleng hindi siya maalam sa kultura at paniniwala ng mga Hudyo, especially meron siyang pagka-Hudyo. Tuloy na po natin. Verse 14, and as they stayed many days, Festus laid Paul's case before him. Talagang yung kaso niya, no? Hindi natin alam kung ilan pa yung bilanggo niya, no? Pero meron transition prisoner. Hindi hinatulan, hindi siya, nakabilanggo siya, hindi siya hinatulan, and that is Paul. Ngayon, kailangan niyang, baka humihingi siya ng tulong kay King Agrippa, itong si Festus, kung anong kanyang gagawin. Kaya sinabi niya, merong iniwan si Felix ng isang bilanggo. In verse 15, sabi niya, when I was at Jerusalem, the chief priests and the elders of the Jews laid out their case against him, asking for a sentence of condemnation against him. Ito na naman problema. Ito yung issue niya, di ba? Yung high priest na palitan na, wala na si Ananias, meron na silang bagong high priest. 2 years had passed, yung kaso itutuloy. Doon pa rin, ano? Alam niyo yun? We're talking of the Sanhedrin, napalitan na yung pinuno ng Sanhedrin, be the high priest.
Wala na si Ananias, meron ng bagong high priest. At ngayon, ito pa rin ang kanilang kaso. 2 years had passed. Baka kala niyo, Pastor, Pilipinas ang mabagal lang sa batas, sa paghatol. Hindi, kahit itong mga ito, mabagal din. Then verse 16, I answered them that it was not the custom of the Romans to give up anyone before the accused met the accusers face to face. And the opportunity to make his defense concerning the charge laid against him. So they were together here. I made no delay, but on the next day took my seat on the tribunal and ordered the man to be brought. When the accuser stood up, they brought no charge in his case of such evils, as I suppose. Rather, the case of such evils they had certain points of dispute with him about their own religion and about a certain Jesus who was dead, but whom Paul asserted to be alive. Mga kapatid, ito yung case na ni walang kaugnayan sa Roman issue. Hindi to kamukha ng Egyptian na lumaban, nag-revolt. Hindi siya katulad. Kakaiba siya, wala silang case. Kung titingnan niyo po yung issue na to, allowed ang Sanhedrin na patayin si Paul. Allowed siya. But the sovereign work of God, hindi si pumayag ang Diyos dahil si Paul ay mangangaral pa sa Rome. Yun ang propesya para siya. He still preach at Rome. Hindi siya mamamatay dyan. Pero dadaan siya ng hirap. Kaya di po napangyari na papatayin siya na involved ang tribune at ginamit ng Diyos si Lysias to protect Paul. At sa chismisan din sa Jerusalem, nalaman na meron silang balak para patayin po siya. Kaya ito yung, kung ako si Festus, ito rin yung problema ko. Anong case kung para sa taong ito? Pwede ko siyang palayain, kaya lang yung nasasakupan ko, gusto siyang patayin. Malaking problema yon. Verse 18. When the accusers stood up, they brought no charge. Ano ang charge nila? It's about Jesus Christ. Mga kapatid, dito rin yung po yung case natin. Mananampalataya, kung meron tayong case about Jesus Christ, it is the resurrection. Hindi ito yung pag ikaw ay nananampalataya kay Jesus Christ, mawawala yung sakit kasi binayaran ni Jesus Christ yung kapangyarihan ng kasalanan. Dahil ang kasalanan ng pinagmumulan ng sakit, mawawalan ka na ng sakit. Wala yata tayong mababasang ganun. Na kung saan ito yung pilit na tinuturo ng ibang mga mangangaral na kapag ikaw ay nananampalataya kay Jesus Christ, wala nang karamdaman. Kapag meron kayo nakitang gano'n na nagsasabi at hindi siya namatay, baka nga totoo. Tingnan niyo po yung mga preachers nagsasabi sa YouTube, tumanda na sila. Palatandaan, malapit din sila sa kamatayan. At lumalala sila. Sabi ni Kenneth Copeland, sinugatan daw kunwari yung kamay niya, tapos linagay yung dugo niya doon sa alak, parang may Lord Supper yata, tapos sininom niya yung alak. Sabi niya, ngayon nananalaytay na sa aking dugo ang dugo ni Jesus. Pag ba kumain ng dugo, dinuguan yung dugo, pupunta sa blood vessels? Mamaya correct niyo po ako. Yung pag kumain ako ng dinuguan, masasalinan ba ako ng dugo? Sabi niya, nananalaytay na sa akin ang dugo ni Jesus dahil kinain niya yung dugo. Pero dugo niya yun eh. Siya yung nagsugat sa sarili niya, tapos mukhang peki yung pansugat, mukha ating walang dumugo. Di ba paglalayo? Tapos sabi na, wala na tayong karamdaman pag ikaw ay nanampalataya, kumukulubot naman yung balat.
Pag sabi, Pastor, di ba dapat kukulubot yung balat? Hindi ka dapat kukulubotan ng balat. Dapat kung totoo na ikaw pinatawad sa kasalanan, wala ka ng sakit, you will be healthy all the rest of your life. Pero pati boses niya nangihina na. Sabi niya, walang namamatay na born again ng age 90. Ewan ko gaano nakaraming namatay sa kanila. Malapit na rin siguro siya. Kaya mga kapatid, ang issue at case natin, kamukha ni Apostol Pablo, is about the resurrection. Without the resurrection, there is no hope for us. Kahit sabihin natin, Pastor, namatay si Jesus Christ para bayaran ang ating mga kasalanan. True. Pero kung hindi nag-resurrect si Jesus Christ, there is no hope. Wala tayong pag-asa. Wala tayong pag-asa. Walang buhay na kasunod ito. Kaya ito yung case ni Paul. Ito yung ini-issue sa kanya. Yun din ang kanyang pilit na tinuturo na si Jesus Christ namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay maguli. And then tutuloy natin yung issue niya, mga kapatid. Being at the loss, nasa 20 na po ako, being at the loss to investigate this question, I asked whether he wanted to go to Jerusalem and be tried there regarding them. But when Paul appealed to be kept in custody for the decision of the emperor, I ordered him to be held until I could send him to Caesar. Problema niya, hindi niya alam anong isusulat niya kay Caesar kung anong kanyang case. Sabi na gusto ko siyang marinig. Sabi po ni King Agrippa, sige, pakikinggan ko yan. Bakit nire-refer niya to? It is not simply King Agrippa ay maalam sa batas ng Romano. Pares lang silang maalam. But King Agrippa is a Jew himself. Alam niya kung ano pinag-uusapan. Posibleng alam niya yung kwento about Jesus Christ? Yes. Pastor, hindi ito nangyari nang wala pa siya. Hindi po. Posibleng bata siya. Pero hindi po ito naitago ang issue about Jesus Christ. Posible niyang alam. Kaya in verse 23, sabi niya, so on the next day, Agrippa and Bernice came with great pomp, and they entered the audience hall with the military tribunes and the prominent men of the city. Then at the command of Festus, Paul was brought in. Nakikita niyo ba yung usapan? Ang kapatid, let's put our minds and shoes in the audience. Nandun si King Agrippa, kasama si wife, si Bernice. Nandun si Governor Festus. Nandun yung buong military nilang matataas ang posisyon, hindi po ng Rome, but ng Caesarea at ng Jerusalem. Tapos nandun yung kanilang mga sikat na mga tao. Lilitisin lang si Paul. Ganun po ka, parang exaggeration siguro, pero yung case masyado siyang malaki para dito. And then, anong ginawa? Dinala na si Apostol Pablo. Verse 24, and Festus said, King Agrippa and all who are present with us, you see this man about whom the whole Jewish people petitioned me, both to Jerusalem and here, shouting that he ought to live any longer. But I found that he had done nothing deserving death. And as he himself appealed to the emperor, I decided to go ahead and send him. But I have nothing definite to write to my Lord about him. Therefore I have brought him before you all, especially before you, King Agrippa, so that after we have examined him, I may have something to write. May problema si Festus, right? Ano yung susulat ko? Pag pinadala, mga kapatid to, baka isipin nyo, Pastor, mahirap ba? Hindi na lang siya pwedeng ipadala lang. Kung sa Pilipinas may problema tayo sa batas, like kapag may case, merong simpleng case sa munisipyo lang. Pagka above that,
sa simple case, padadala sa provincial bilangguan. Pagkatapos ng bilangguan at malala ang case niya at natapos na yung kaso at mas mahaba ang kanyang pagkakakulong, padadala po yan sa Muntinlupa. Ganun po yung pag-process ng mga case. Pero, tapos na yung desisyon. Ito yung desisyon dyan, ito yung case, then we'll move. Si Paul kakaiba, wala silang desisyon. Kaya lang umapil siya kay Caesar, at may karapatan ang isang Romano na gawin po ito. Ulitin ko, may karapatan ang isang Romano gawin po ito na humingi sila ng audience sa gobernador o sa kanilang emperador. Ganda ng privilege nila, no? Ganda ng privilege. Mamamatay na kaya siya? Alam niyo yun? Yung does Paul treated hindi fair? Yes and no. Hindi fair, dapat nakalaya na siya. He treat fairly, binibigyan po siyang pagkakataon to defend himself. May bias? Siguro dahil sa pressure ng Sanhedrin at ng mga Hudyo at gusto nilang mawala si Paul. Dahil lang gusto talaga nila mapatay si Paul. Ganun po sa pananampalataya. We will be persecuted when we teach, share the gospel ng maayos. We will be persecuted. Ngayon, ito po yung pagkakataon ni Paul. Anong kanyang pribileyo na gustong sabihin? Ito yung chance niya, no? Ang pinagkaiba nito, mga kapatid, si Paul na lang ang magsasalita. Hindi na po pag-uusapan dito yung, Pastor, yung kabilang side, magsasalita pa ba? No. Siya na lang ang gusto marinig ni King Agrippa. Ito yung case, sinabi na ni Festus. They have the good recollection at kung ano yung nangyari. If we call that consultation, they have a good consultation. It has a good details. Chapter 26, verse 1. So Agrippa said to Paul, "You have permission to speak for yourself." Then Paul stretched out his hand and made his defense. Tandaan naman kapatid, hindi maliit na audience ang meron. King Agrippa, Bernice, Festus, yung mga sundalo at yung mga prominent na mga tao nandun lahat. Prominente sa Caesarea at prominente na galing ng Jerusalem. Ito yung kanyang defense. Tutuloy-tuloy lang po natin. I consider myself fortunate that it is before you, King Agrippa. I am going to make my defense today against all the accusations of the Jews, especially because you are familiar with all the customs and controversies of the Jews. Therefore, I beg you to listen to me patiently. Okay? Yung defense ni Paul will be still the detail. My manner of life from my youth spent from the beginning among my own nations in Jerusalem is known by all the Jews. They have known for a long time, if they are willing to testify, that according to the strictest party of our religion, I have lived as a Pharisee. Kung mapansin nyo, mga kapatid, he lived as a Pharisee without details. Hindi na dinitalye. Hindi yung dinitalye ni Paul, hindi rin dinitalye ni Dr. Lucas. Why? Si King Agrippa ay familiar sa kostumbre at mga reliyon na meron ang mga Hudyo. Isa sa pinakasikat sa kanila patungkol sa katinuan at pagsunod sa Old Testament, Pharisee. Ang pinaka-islak ay Sadducees. Karamihan na nasa Sanhedrin. They want to have positions. Verse 6, "And now I stand here on trial because of my hope in the promise made by God to our fathers." Ulit, ano yung trust? Ano yung pilit tinuturo? Is the hope we have. Hindi ito yung pag nanampalataya ka, ito na yung best life now. Katulad ng tinuturo ni Joel Osteen, ito na daw yung buhay na pinakamaganda. Do you agree? O kinakabahan kayo kahapon kung babaha.
At kakabahan tayo ulit dahil merong papasok na ulit na low pressure, the same area. At kapag nawala yung high pressure doon sa China, bababa po yung bagyo sa atin. Kaya umaangat po yung kasi merong high pressure sa China. Pag yun nawala, bababa yung bagyo. Kaya pagdating po ng bandang August, bumababa yung bagyo kasi yung high pressure sa China ay umaangat. Kaya yung bagyo bababa. Sabi ng isang nag-interview ng Pilipino. Sabi, saan ka nakatira? Nakatira ako sa Pilipinas. Galing ako ng Pilipinas. Na merong bagyo sa amin 20 to 26 every year. Sabi na nag-interview nung kasing lugar nyo naman, bakit kayo lagi binabagyo? Siguro hindi binabagyo sa lugar nun. Pero sa Pilipinas, pag hindi tayo binagyo, namimiss din natin bakit walang bagyo, walang cancel ng klase? Hindi. Di ba ba't walang bagyo, di ba? Familiar sanay na tayo na mayroong bagyo. Hindi lang tayo sanay pag lumilipad na yung mga bubong natin. But it's so familiar with the Pharisee. Alam niya kung sino sila. Then in verse 6, then now I stand here on trial because of my hope. Meron tayong buhay ulit. Pagkatapos po nito, we're looking for the new heaven and the new earth na bibigay ng Diyos. Hindi ito. Kahit na merong magandang view sa Pilipinas, sa buong mundo, but still looking for the new heaven and new earth na hindi decaying ang earth. It's not simply the system of the earth, but the earth itself is decaying. Pabagsak ang earth. At pilit pa rin tinuturo sa atin, galing tayo sa unggoy na hindi nila mapatunayan. Kahit yung earth, bakit siya nakasuspend in nothing? Hindi mapaliwanag din. Ang nakakatawa, hindi rin daw malaman kung ano ang size ng mga stars. Alam niyo ba yun? At di rin nila malaman anong distance ng star sa Earth. The nearest star ay hindi pa rin nila malaman anong distance. Sabi, malalaman mo yung distance kung alam mo yung angle kung saan ka kumuha ng 2 point. Pero kung light year ang layo ng isang star, kapag nagkuha ka ng telescope mula sa 2 east and west daw ng mundo, at tiningnan mo yun, gaano kalayo yung earth, halos nagdidikit lang po yung line. Sabi, paano makukuha yung angle kung halos nakadikit na yung line? Okay? Ang ginawa nila, kinuha nila yung inikutan ng earth. Sa June, dito tayo telescope. Sa December, dito tayo telescope. Sa layo daw ng light year, palang nakadikit lang yon ulit. Kaya paano nila makukuha yung angle? Kaya ang assumption na lang depende sa kulay ng star. Paano nila makukuha? Anong kulay ba ng star? Yung araw daw, pag tinelescope, pabago-bago yung kulay. Paano yun? Para depende sa apoy, di ba? Kahit naman kayo, pag tumitingin kayo sa apoy, pabago-bago ang kulay. Anong kulay ng apoy? Yellow, gold, red. Depende kung ano yung nakita nyo, At kung depende rin sa mata nyo, kung ano na yung dating. Kung may katarata na yan, gray na lang yan. Alam niyo, yung difficulty nun, kapag sinabi natin ito, ang earth is, iingatan dahil maganda, it's decaying, brethren. It's decaying. Kaya kung kayo magtaka, nawawala yung kinakain ng dagat, yung mga bahay, etc., etc., lumilindol. Buti di kami kahapon pumunta ng Baguio kasi nadaganan yung kotse ng malaking bato sa Cannon Road. Pag sabihin nyo, Pastor, maganda sa Baguio, kung hindi ka nakatira dun sa harap ng nilaglagan ng malaking bato na nadagan yung malaking bato na umatag yung kotse, pati gulong na putok. Imagine that, brethren. It's a beautiful earth. Yes, but it's decaying. It's not because we are destroying it. The earth is decaying. Babagsak po yan, aabot sa sirang earth at masisira lahat. Kaya meron tayong inihintay na bagong langit at bagong lupa. Ito yung pag-asa ni Paul. Ito yung sinasabi na there is a resurrection of the dead. Ito yung aking pag-asa. Sabi niya, verse 7, to which
our 12 tribes hope to attain, and they earnestly worship night and day. For this hope I am accused by the Jews, O King. Napansin niyo ba yung verse 7? Sinama niya si King Agrippa. Kasi Hodyo yun eh. Dinadamay niya, to which our 12 tribes. Hindi simple sinasabing yung tribes namin. Kasama ka dito, boss. Sir, kasama tayo dito. Why is it taught incredibly by any of you that God raises the dead? I myself was convinced that I ought to do many things in opposing the name of Jesus of Nazareth. Pwede ko kwento niya kung ano yung ginawa niya, kinukulong, pumupunta sa ibang mga bansa and try to destroy everyone na may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya lang in verse 12, in this connection, I journeyed to Damascus with the authority and commission of the chief priest. At midday, O King, I saw in the way a light from heaven, brighter than the sun, that shone around me and those who journeyed with me. Verse 14. And when we had all fallen to the ground, I heard a voice saying to me in Hebrew language, Saul, Saul, why are you persecuting me? It is hard for you to kick against the gods. The gods. And in verse 15, and I said, who are you, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. Mga kapatid, yung paggamit ng Lord ni Apostol Pablo ay hindi simpleng sino ka boss. Diyan. Ang ginamit po niya ay kurios, meaning, who are you, Lord? It pertains to God Himself. Hindi po itong, alam mo sino ka nagsasalita. He's talking, who are you, God? Who are you, Lord? Anong sagot? I am Jesus. Kung ito patay, gagawin niya ba ito? He's alive. Kaya naniniwala siya buhay ang Panginoong Jesucristo. Kausap niya eh. Pastor, yung mga patay na sa mga yung nagmumulto doon sa inyo, doon sa Dipolog, o namulto-multo, wala naman kami nakausap, by the way. Yung multong kinakatakutan nyo, meron na ba nagsalitang multo sa inyo? Ako yung lolo mo. Meron na ba? Sa mga nachismis na mga multo, pati sa napanood nyo ng Shake, Rattle, and Roll, yung multo ba nagsalita? Natatay siya nung ako yung ikaw pasaway kang bata. Sabi niya. Ito, ang hanger, yahampas ko na sa'yo. Meron na ba? Pero takot lang tayo. Yung ibang parte nito, guni-guni po natin. Alam niyo, yung akala mo may nakita ka pero wala. Pero akala mo may nakita ka pero wala. Piring mo meron pero wala. Pero yung iba meron talaga. Yung siyempre mga kasama namin naranasan, mayroon nangihila ng kumot, hindi naman kami umakyat. Tsaka hindi naman kami mga high school students na lolokohin namin kasama namin. At malayo yung kwarto. Pero wala sa kanila nagsasabi, ako yung tatay, ako yung lolo, ako yung lola, ako yung etc. Pero ang Panginoong Jesucristo, nakipag-usap, I am Jesus, whom you are persecuting. Ito may pinapanindigan talaga ni Apostol Pablo. Nakita niya kasi, narinig ang kanyang tinig. Kaya sabi niya doon sa 16, But rise and stand upon your feet, for I have appeared to you for this purpose, to appoint you as a servant and witness to the things in which you have seen me, and to those in which I will appear to you, delivering you from your people and from the Gentiles, to whom I am sending you, to open their eyes, para makita nila, mabuksan ang kanilang mga mata, so that they may turn from darkness to light. Sila ay tatalikod mula sa kadiliman ng kanilang mga gawa at tungo
sa katuwiran nito. Mga kapatid, papunta po ito sa kaligtasan ng mga tao, from darkness to light, from the power of Satan to God. Anong ginagawa ni Satan? Ganito, makinig kayo mabuti. Ang ginagawa ni Satan, binubulag tayo para hindi natin maunawaan ang katotohanan. Minsan, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, hindi ka nakikinig. Si Satanas ang nagtatrabaho sa iyo. Pag di ka nakikinig sa Biblia, ulitin ko to si Satanas ang nagtatrabaho sa iyo at pinagbibigyan mo si Satanas. Naintindihan niyo po, kapag di ka nakikinig sa Biblia at may nangangaral sa Biblia, si Satanas ang nagtatrabaho sa iyo at tuwang-tuwa si Satanas sa iyo. Naintindihan po natin. Kapag kayo di nakikinig, tandaan niyo to, si Satanas ang kasama mo at nakakubay siya sa iyo. Naintindihan po natin. Sana hindi kayo nasasa Satanas ngayon. Alam niyo ba yun? Yun ang gusto ni Satanas. Hindi ka makinig ng salita ng Diyos para may makasama siya sa impyerno. Kaya kung gusto mong makasama si Satanas sa impyerno, huwag kang makikinig sa salita ng Diyos. At pag namatay ka at napunta ka sa impyerno, huwag mong sasabihin, bakit hindi nyo sinabi sa akin ang totoo? Ito yung totoo at ayaw mo makinig. Dadaling ka ng Diyos sa kumukulong na supre. Pag di nyo naintindihan ang kaligtasan. Yan ang gusto ni Satanas. Yan, para may kasama ako sa impyerno. Huwag kang makinig. Alam mo yun? Huwag kang makinig, tulog-tulugan ka lang. Tas labas ka ng labas para hindi ka makapakinig. Tuwan-tuwa si Satanas sa'yo. You're a friend of Satan. Gusto mong kaibigan si Satanas, hindi kaibigan kayo ni Satanas. But for us, we'll be in new heaven and new earth. Tapos sabi na that they may receive forgiveness of sin. Paano? And a place among those who are sanctified by faith in me. Na magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon ka ng kapatawaran sa kasalanan, at may sasama ka sa lugar ng mga binanal ng Diyos. Minsan parang malungkot, no? Pastor, bakit kailangan maghirap ni Apostol Pablo? Dinanas niya to share the gospel. To King Agrippa, to Bernice, to Felix again, to the soldiers of Rome, at sa mga prominenteng tao sa Caesarea at sa buong Jerusalem. What a privilege! Alam niyo ba yun? Sabi na, tuloy natin, verse 19, Therefore, O King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision, but declared first to those in Damascus, then in Jerusalem, and throughout all the region of Judea, and also to the Gentiles, that they should repent and turn to God, performing deeds in keeping with their repentance. Nangangaral siya para magsisi yung mga tao, talikdan ng kasalanan, at lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. Meron pong isang linya dito na may pinag-uusapan, nagiging controversial sa iba. Ang isang tao na mayroong pagsisisi sa kasalanan, tumalikod kay Satanas, at lumapit sa Diyos, mayroong pagbabago sa kanyang buhay. Kaya sabi niya, performing deeds in keeping with their repentance. Kapag walang pagbabago sa iyo, sa araw na ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at nagsisi sa iyo mga kasalanan, hindi totoo ang repentance. There should be change. Kaya yung iba, para masolusyonan to, ang ginagawa nila, mawawala ang kaligtasan mo kapag ikaw ay
nakagawa ng kasalanan. Hindi po tama yun. Ang isang mananampalataya ay patuloy na gagawa ng mabuti pagkatapos ng kanyang kaligtasan. Una, may kakayanan siya dahil ang banal na Espiritu mananahan sa kanya. Magmamahal siya dahil minahal siya ng Diyos. Lahat ng kakayanan ng banal na Espiritu ay nilalagay sa isang mananampalataya. Kaya kaya niya po yun. Pastor, nakakagawa sila ng kasalanan. Therefore, we repent of our sin. Ang isang tunay na mananampalataya na nagsisi sa kasalanan kapag nagkasala, magsisisi siya at hingin ng tawad sa harapan ng Diyos. Ang walang totoong kaligtasan, they don't repent. Di sila nagko-confess, di nagsisisi yun. Kaya kapag ikaw sinabi mo ako mananampalataya ng Diyos, there should be change. Kapag walang change, no salvation. Peke. Kaya sinasabi po niya, Verse 21, For this reason the Jews seized me in the temple and tried to kill me. To this day I have had the help that comes from God. And so I stand here testifying both to small and great, saying nothing but what the prophets and Moses said would come to pass, that Christ must suffer, that by being the first to rise from the dead, he would proclaim light both to our people and to the Gentiles. Kasama na naman si King Agrippa, Damay siya. Ipangaral ang mga tao dapat pumunta sa liwanag. Sa atin, mga Hudyo, sa Gentile. See, the approach of Paul, sinasama si King Agrippa. King, sama tayo dito. Alam mo to. Nangangaral ako para tayo mapunta sa liwanag. Tapos in verse 24, may some arguments. And as he was saying these things in his defense, Festus said with a loud voice, Paul, you are out of your mind. Your great learning is driving you out of your mind. Ano yung simpleng sinasabi ni Festus? Baliw ka na, Paul. Hindi mo na maintindihan kung ano yung pinagsasabi. Paul will continue on the evangelism. But Paul said, I am not out of my mind, most excellent Festus, but I am speaking true and rational words. For the king knows about those things, and to him I speak boldly. For I am persuaded that none of these things has escaped his notice. For this has not been done in a corner. King Agrippa, do you believe the prophets? I know that you believe. Mga kapatid, ano ginagawa niyo po? Nag-evangelize. And this time, mga kapatid, pasimula na ang Roman ministry. Masakit yung nararanasan ni Paul. Napunta siya dito sa hindi kaaya-ayang lugar, etc., etc. Pero ang ginawa ni Paul, hindi ito simply sinasabi niya kung ano yung testimony na nangyari sa kanya in the past. Hindi ito sinasabi, ito yung nangyari sa akin kasi kahit yung ginagawa ko. Hindi siya ganoon. Sinasabi niya ano yung pag-asa niya. Sinasabi niya rin ang gospel kay King Agrippa, kay Governor Festus, sa mga prominent people, and the soldiers. Pag sundalo ng Romano, karaniwan, Roman citizen. Ano yung utos ni Paul? You will declare my name in Rome. Ito na po yung start nun. Pero may sagot si King Agrippa. And Agrippa said to Paul, in short time, would you persuade me to be a Christian? Ginagamit na dito yun, And Paul said, whether short or long, I would
to God that not only you, but also all who hear me this day might become such as I am. Except for this chains. Sino gini-evangelize niya? Agrippa, Bernice, Festus, the soldiers. Kung pwede lang kayong ma-born again lahat, pero lang itong kadena ko. Siyempre, paano mababorn again yung kadena? Merong iba, loko-loko, sinasabi na yung radyo namin, Christian din. Kasi yung mga tugtog, puro Christian. Uy, tapos nag-FM ka. Tapos yung YouTube ka kung anong tumutunog. Huwag niyo sabihin Christian yung radyo ninyo. Kayong may control doon eh. Tama ba? Hindi na pala using radyo, no? Baka sabihin niyo Christian yung iyong YouTube. Kayong may control nun eh. Kayong may control. And what's the verdict? Verse 30. Then the king rose, and the governor and Bernice, and those who were sitting with them. And when they had withdrawn, they said to one another, "This man is doing nothing deserve death or imprisonment." And Agrippa said to Festus, "This man could have been set free if he had not appealed to Caesar." Aning verdict? To Caesar pa rin. Walang kaso against Rome. Pwede siyang palayain. Kaya lang nag-appeal siya kay Caesar, then to Caesar, he go. Ang problema ni Festus, ano naman ang ilalagay niya sa manifesto? Wala pa rin siya nakuha kahit kay King Agrippa. Mga kapatid, lagi natin tatandaan to. Ang ating pag-asa ay hindi sa mundong ito. Ba't ang ating pag-asa, mga kapatid? Sa bagong langit at bagong lupa na makakasama at makakapiling natin ng Diyos hanggang sa walang hanggan. Hindi ito. Hindi po ito. We still hope. Pero, hindi naman tama na sabihin natin, sabi ng ibang born again, hindi ako bumibili ng lupa at bahay kasi hindi ko to dadalhin sa langit. Hindi ibig sabihin hindi mo dadalhin sa langit, hindi mo aayusin ang buhay dito. Hindi mo nga madadala sa langit, pero anong mas mura? May bahay at lupa ka o mag-rent ka ng bahay? Di ba mas mura meron kang bahay at lupa para hindi ka monthly nagbabayad? It's just a proper management of your finances. Pag sinabi mong hindi ko dadalhin sa langit, huwag kang bibilin damit. Hindi mo madadala din sa langit o hindi ka magdadamit. Dalanaway narinig ko dyan, isang plain member ng isang church tsaka isang pastor. Hindi daw siya bumibili, hindi sila bibili ng bahay kahit kailan kasi hindi nila dadalhin sa langit. Yung kotse, dadalhin mo sa langit. Hindi. Ba't ka bumiling kotse? Maglakad ka mula dito hanggang United States of America kung pupunta ka. Gusto mo naman. Hindi. Komportable yung merong sasakyan. Kaya hindi tama yung hindi ako bibili nito kasi di ko dadalhin sa langit. Ayaw mo lang bumili, sabihin mo ayaw akong bumili. Huwag mo na sabihin di mo dadalhin sa langit. Yung relo, ba't ka bumibiling relo tsaka cellphone? Di mo naman dadalhin sa langit. Para alam ko yung oras. Ayun nga eh. Practicality kasi yun. Na may relo ka o may cellphone. Kapag meron kang emergency, you call. Dahil hindi ka marunong magsalita, you chat. Naintindihan po natin. We have our hope. Pero wag natin abusuhin yung hope na yun. Hindi ako gaganito kasi hindi ko dadalhin sa langit. Huwag niyo pong gagamitin, hindi tama. Bakit? Huwag kang bibiling damit, huwag kang magchichinelas, huwag kang magsasapatos kasi hindi mo yan dadalhin sa langit? Is that the proper principle we want to practice? Huwag kang bibiling pagkain dahil hindi mo rin yan dadalhin sa langit. Okay ba yon?
Hindi. Habang nandito tayo, we have to live our lives. Hanggang makarating tayo sa hinihintay nating bagong langit at bagong lupa. Si Paul nahirapan para magkaroon siya ng pribileyo to speak to others. Pero tayo, meron tayong kani-kanyang pagkakataon para ipahayag yung hope natin. So we declare the hope. Binabahagi ba natin yung pag-asa natin? Na meron tayong pag-asa maliban sa mundong ito. There will be a new heaven and a new earth through the Lord Jesus Christ. Binabahagi ba natin to? O wala tayong paki? Basta tayo, gagawin natin yung responsibility natin sa church. Sa po yun. Ang pagsamba ay isang bahagi ng buhay mananampalataya. You practice at home, you practice at Sunday. But gospel presentations should be done kung nasaan po tayo. How do we share the gospel? Binabahagi ba natin? Ang malungkot, yung kukunting alam sa gospel, nagbabahagi ng gospel. Yung merong alam, hindi nagsasalita. That's worse. At mabilis silang dumami. Kasi hindi nagsasalita yung totoo nakakaalam sa mabuting balita. Mga kapatid, alam niyo, we have hope, but we have to share the gospel to others. Baka pumunta sila sa impyerno. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po. Hindi kamukha ni Apostol Pablo, we have our freedom today. Lalo na po sa Pilipinas. May pagkakataon kami magbahagi ng inyong mga salita sa gobyerno as allowed. Nawa magamit nga namin ang lahat ng oportunidad to ipakita namin that there is a hope. Hindi lang dito sa mundong ibabaw, bat ng hirap. That there will be a new heaven and a new earth. Makakasama namin kayo hanggang sa walang hanggan sa pamamagitan ng pagsisisi namin sa aming mga kasalanan at pananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo na pambayad para sa kasalanan. Tulungan niyo kami, aming Diyos, that we could share the gospel. May bahagi nga namin ang pag-asang ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen.